Magandang buhay mga ka-Tech Moves. Welcome to my channel, Tech Moves for Fun. Sa channel na ito, what you see is what you get. Okay, so itong nakikita nyo ngayon mga ka-Tech Moves ay ito po ay tinatawag na radio AM loop antenna. Okay, isa po siyang AM loop antenna at ito po ay isang antenna enhancer. Ayan, pinapalakas po niya yung stock antenna ng mga AM radios. Okay? So, hindi pa tapos yan. Kumbaga, skeleton pa lang yan. At yan po yung gagawin natin. Ipapakita ko lang po sa inyo as introduction para ma-imagine po ninyo yung itsura ng ating pong gagawin na AM radio loop antenna. Ayan. So, halimbawa, meron kang AM radio. Hindi ko pa sinubukan sa FM, pero sa AM ay effective po ito. Halimbawa, meron kang AM radio na station na mahirap sagapin ng radyo mo. Sa pamamagitan ng antena na ito, itong loop antenna na ito ay palalakasin niya yung pagsagap ng signal. Ayan, doon sa paborito mong AM station. Ayan, halimbawa Bombo Radio. Ayan, so sa location mo ay mahina yung pagsagap, ay sa pamamagitan nitong antena na ito ay palalakasin niya. Ayan. Okay. So bago natin umpisahan itong ating pagpapaliwanag at masabi ko po sa inyo yung materyales, mga sukat, shout out muna tayo. Okay? So, shout out po kay Sir Jaboski. Ayan, Jaboski. Talaga ng mga pangalan, ano. Okay, so shout out sa iyo, sir. Magandang buhay. Salamat sa suporta at patuloy na pagantabay sa channel natin. So, sunod po natin si Ibes Evelyn. Ayan, sir. Lodi, salamat sa patuloy na suporta. Magandang buhay sa iyo. Maging kay Ivan ko. Ayan, isa ito sa mga suki natin na taga-subaybay ng channel natin. Yung mga videos natin ay talaga naman na hindi mawawala itong si Ivan ko. Shout out sa iyo, sir. Okay, so I think ay yun lang muna. At kung nais po ninyong magpa-shout out ay mag-comment lamang po kayo dito sa video na ito, para sa ganun sa susunod na upload natin or sa susunod na video natin ay mai-shout out ko po kayo. Muli, dyan po sa description box nitong ating video ay meron po dyan, inilagay ko po yung mga video links na in-upload ko po dito sa ating channel. Paki-bisitahin nga po, baka andyan yung mga hinahanap nyo, nandyan po sa description box. So ito po ay nakahiga itong ating loop antenna, yung pinaka base or skeleton ng antenna natin, antenna enhancer. Okay, so nakahiga po ito. Inihiga ko lang para lang makita nitong video natin, pero ang tayo niyan ay ganito mga ka-Tech Moves, ganyan. Okay, alright, so ganito po yung tayo nito. Ayan. So nakikita nyo na po itong kabuuan nitong ating pong antenna enhancer. Okay, sa pamamagitan ng antena na ito, loop antenna, ay palalakasin po niya yung signal, yung pagsagap ng signal ng AM stations ng inyo pong mga radyo. At yan, siyempre, halimbawa may paborito kayong AM station sa radyo nyo na dun sa location ay medyo mahina na yung pagsagap. Sa pamamagitan po nitong loop antenna na ito ay i-enhance po niya, palalakasin po niya yung pong pagsagap ng AM station signal para marinig at masubaybayan nyo yung istasyon ng AM. Okay, sa radyo nyo. Yan. So ito po, ganyan po ang magiging itsura niyan.
Alright, so diskarte nyo na po kung ano po ang magiging paano nyo po i-design. Pero ito po ay diskarte ko lang. Ang pinakamahalaga po dito mga ka-tech moves ay ito. Ituro ko po sa inyo yung sukat nito between here hanggang dito sa dulo. Yan. Mula doon hanggang dito at mula dyan hanggang dito sa baba. Yan, square po ito, square. Perfect square po ito. Yan, mula dyan hanggang dito sa baba at mula dito hanggang doon. Yan po ang pinakamahalaga dyan. Itong mga to, ito ay diskarte lang po ito kung paano po siya magdidikit, ma-assemble, okay? Nasa inyo po kung paano nyo po assemblein na perfect square po siya. Ang mahalaga ay ito, yung sukat nito hanggang doon. At of course, yung kabila dito hanggang sa baba. Yan po yung pinakamahalaga dyan. Yung sukat ng length tsaka width po. Okay? So, ito, laruan lang ito. Takip ng laruan. Kaysa naman itapon, ay inilagay ko na dito para paglagyan ng, makikita nyo po mamaya kung ano magiging gamit nito. Okay, dito po kasi natin ikakabit yung mga wire na ikakabit natin dito. Yan, ito naman, okay, yung mga puti na ito, mga plastic lang yan. Okay, nilagyan ko lang ng ganyan para magiging, dito kasi natin ipapatong yung radyo. Yung radyo, yan, ipapatong natin dyan. Diskarte nyo na po kung paano po nyo, kung saan nyo ilalagay yung radyo. Pero ang advisable location po ng radyo dapat ay nasa loob nitong antena. Okay, itong loop antenna, dapat yung radyo nasa loob, kaya naglagay lang ako ng pinaka-bed. Yan, para ipapatong dyan yung radyo. Okay? So, punta po tayo sa mga materyales. Mamaya na po yung sukat. Materyales po muna. Ayan, so ang materyales na akin pong ginamit ay of course ito, PVC. Ayan, PVC pipe. Ayan. Okay, at kailangan natin ng mga ganito connection, elbow connections, itong T connections, ewan ko kanong tawag dyan, basta yan. Parang T kasi, kaya tinawag kong T connection. Yan. Okay, so ito, binding post, kailangan natin yan, pero depende sa inyo kung anong gagamitin ninyo. Pero ako, ang ginamit ko ay ito, binding post, at of course kasama din yung mga banana plug. Ayan. Ito po, banana plug. Ayan. Isasalpak po dito. Ayan. Dito po. Okay, sasalpak yan. Banana plug, binding post, or banana socket. Yan, ito yung tawag dyan. Need po natin ito, yung alligator clips. Ito po. Yan, alligator clip. Kailangan natin ng 32 gauge or 22 gauge. Yan. 22 gauge na magnet wire. Yan, ito na po yung mga mahalaga na materyales ng ating paggawa ng AM loop antenna enhancer. Okay? At ang pinakamahalaga sa lahat, ayan, at ang hirap hanapin nito mga ka-tech moves, ito. Okay? Ang tawag dito, ayan, ang tawag po dito ay capacitor po ito, capacitor. Ang tawag po dito ay 365 picofarad na air variable capacitor. Okay? 365 PF or picofarad air variable capacitor. Yan po ang tawag niyan. Ulitin ko po, 365 picofarad air variable capacitor. Yan, 365 PF or picofarad air variable capacitor. Yan, inulit-ulit ko po para wala kayong masabi. Okay, capacitor po yan. Ito yung pinakamahalaga na ingredients nitong antenna enhancer po natin.
Capacitor po ito. Yan. Rare na ito, mga ka-tech moves. Yan. Okay? Very rare na ito. Ang hirap ng hanapin nito. Okay? Oh. Ito yung capacitor natin. Alright. So, yun po yung mga materyales na kailangan natin. So, punta na po tayo sa mga sukat. Okay? So, shout out po sa mga madadaanan ng bagyo. Ingat po tayo dyan. At huwag pong kalimutang manalangin, tumawag sa Panginoon. Yun pong pinakamahalaga sa mga kalamidad na mga ito. Okay? So, sukat po tayo mga ka-tech moves. Yan, again, huwag po kayong maguluhan sa mga itong ikinabit ko. Mag-concentrate lang ho tayo sa sukat ng length niya at saka sa width niya. Okay? Length tsaka width niya. Doon lamang po tayo mag-concentrate mga ka-tech moves. Diskarte nyo na kung paano nyo mabuo yung pong perfect square na yon para mabuo yung pong sukat ng length and width po niya. Okay? So, ang sukat mula dito hanggang doon ay 51 cm. O, yan. 51 cm. Mga ka-tech moves. Okay? 51 cm po Ayan, tingnan nyo. Sukatin natin. Kinuha ko lang yung ating metro. Ayan, tingnan nyo 51 cm. Okay? Ayan, 51 cm mula doon hanggang dito. 51 cm. Ganun din ho dito mga ka-tech moves. Ayan, yan o. Wait. Oops. Yan, 51 cm. Okay. 51 cm. Yan. Yan po yung pinakamahalaga. So, perfect square yan. Mga ka-tech moves, yung 51 cm. Square po siya. Yan, baba natin. So, sa mga PVC po na aking ginamit, kung gusto nyong gayahin talaga itong itsura nito, yung itsura nito, ay ito po yung mga sukat na aking ginamit na mga PVC. Yan. So, isulat nyo na po. Ito na po yung mga kailangan nating sukat. Kung nais nyo pong gayahin talaga itong itsura nitong aking loop antenna enhancer, ay ito yung mga sukat na aking ginamit kung talagang ganitong itsura. Okay? Ang gusto nyo pong gawin. 8 piraso na 88 mm. Okay? Again, 8 piraso na 88 mm. Nasaan yung 88 mm? Ay nandito. Okay? Ito, isa. Yun, dalawa. Sa baba, tatlo. Ito to. Ayan, tatlo. Bilangin natin Isa. Dalawa. Then yun, tatlo. Apat. Kaya 8 kasi dito rin sa kabila. Ayan, parehas yun. Kaya 8. Yun. Yung mga dun sa paanan. Yun, isa. Dalawa. Tapos tatlo. Apat. So, 8 po lahat. 8. Yan. 8 lahat na 88 mm ang haba. Then, 4 na 249 mm. Ito po yun, yung 4 na 249 mm. Ito. Isa, 249 mm po ito. Okay? Isa, dalawa, then tatlo. Ayan, ito to. Tatlo, apat. And then, kakailanganin natin na 4 na 6 inches. 6 inches. Kailangan natin na 4 na piraso na 6 inches. Nasaan yon? Ito po yon. Yung 4 na 6 inches. Ayan, ito. 1, 2,
2. Okay? 1, 2. Then sa kabila, dalawa din, kaya 4. And then, kailangan din natin ng 47 cm na 4. 4 na 47 cm. Ito po yun, yung mga haba na 4. Isa, dalawa, tatlo, sa baba, 4. Yan po yung pong 47 cm. So, yun po yung mga sukat. So, kailangan natin yung mga connector nitong PVC. Ito po yung elbow. Ayan, bawa ito, elbow. Kailangan natin ng elbow na 4 na piraso. Ayan. Sa taas kasi ito, elbow. Ayan. Magkabilaan, kaya 4 ito. Okay? So, 4 na elbow. Sa taas kasi yan. Kasi dito sa baba, sa paanan, ayan, ay ewan ko anong tawag nito, basta T-connector, basta T siya, okay? Ayan. Siyempre, paa kasi, kaya hindi kailangan ng elbow sa baba. Mas magandang ganyan. Okay? Ito yung pinakababa. Magkabilaan po yan. So, 4 na elbow, then yung mga T-connector na mga ito, hindi ko alam ang tawag dyan. At ang kakailanganin natin na pirasong ganito ay 12. Ayan, 12 pieces. And then, kailangan natin ng pang-rivets. I-rivets natin. Okay? Para pang patibay. Naka-rivets lahat yan, mga ka-tech moves, sa mga connector niya. Sa mga connections, naka-rivets lahat yan. Okay? Riveted. Ayan, pati itong mga to, pati yung mga yan, riveted po lahat yan. So, yun po mga ka-tech moves, yung sukat. Okay? Dito, mula dito, hanggang dyan. Yan, yan yung mga length and width po niya. Yan, tsaka doon. Yan po ang mahalagang masukat natin. Dulo sa dulo, okay? Dulo sa dulo ang pagsukat. Mula dyan hanggang dito sa dulo niya. Yan. The same is true dito sa taas. Mula dyan sa taas hanggang dito sa pinakababa. Yun ang 51 cm. Okay? Hindi dito sa taas. Pag magsukat kayo, hindi yung space, hindi dito space. Diyan, hindi po doon yung 51 cm. Mula sa taas hanggang dun sa baba, yun ang 51 cm. The same is true dito sa pag sinukat mo ito hanggang doon, hindi po dito magsisimula yung sukat. Hindi dito sa loob, kundi sa labas magsusukat ng 51 cm. Yan. Ngayon, ang susunod mga ka-tech moves sa ito. Yan, sa mga dulo-dulo nito, yan, doon, tsaka doon magkabilaan. Pansin ninyo may mga nilagari ako dyan, pero hindi todo-todo na mabutas siya. Okay, so yung kumbaga parang kanal-kanal nya, yan, kanal-kanal siya. Okay, so ilang kanal ito, bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yan, 15. Mula dito hanggang doon, there are 15 na mga kanal. Diyan kasi natin ilalagay yung magnet wire mga ka-tech moves. Okay, para hindi magdikit-dikit. Yan ang purpose niyan. So, 15 na kanal. Okay? At meron pong dalawa dito. Pansin ninyo, dito sa dulo, may dalawa na kanal din. Ayan, kanal na lang tawag natin. Bahala na kayong mintindi, okay? Alam ko, naintindihan natin yan. So, 15 dito, tapos dalawa doon. The same is true. Diyan sa baba, parehas din. Ayan, tingnan nyo. Oh, 15 din po ito. Dalawa dito, then 15 dito. Huwag nyong pansinin yung mga maliliit na dito sa gitna, parang ito sa taas. Yan, meron yan maliliit. Yan, parang guide ko lang yan. Ito, to. Wala yan, walang kinalaman yan. Ito ang mahalaga, yung mahahaba na mga kanal. Yan ang mahalaga. Yung mahahaba na kanal. Okay? So, dalawa, then 15 dyan. The same is true dito. Yan, sa baba. O, dalawa, then 15 itong sa banda rito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yan. 15, 2. The same is true dito sa baba.
Yan, sa kabila. Ayan, 15 din and then 2. At yung sa kabila sa taas, ayan. Dalawa, then 15 din po yun. Okay? So, meron din pong sukat yan, yung mga kanal niya. Mga ka-tech move. Yung sukat ng mga kanal dito, ayan, may yung spacing nila 6 mm. Ayan. Okay? So, yung spacing ng mga kanal niya ay 6 mm, 6 mm yung spacing. So, itong mga kanal-kanal na mga yan, mga tech moves, dyan natin nilalagay yung mga magnet wire. Ipapaikot natin. Yan, ipapaikot natin. Kaya nga loop antenna eh. Iikot po yung yung magnet wire. Yan, dito sa square na ito. Yan, iikot siya. Ilang ikot? 15 na ikot. Kaya 15 ito, 15. 15 na ikot dyan. Okay, at hindi sila magko-connect, okay? Yung ikot na ito, yung wire na ilalagay dito, magnet wire, hindi siya grounded. Dahil yung dulo nito, yung isang dulo ay i-connect natin dun sa capacitor. Yan, dito. Yan. I-connect natin dito yung isa. Yung isang dulo nitong 15 na ikot na magnet wire, i-connect natin dito sa capacitor, at yung isang dulo niya, okay, yung isang dulo nitong 15 na ikot, i-connect natin sa base nito. Ayan. So, itong 15 connected dito sa capacitor. Okay? Ang tawag dito, again, 365 PF or 365 picofarad na air variable capacitor. Air variable capacitor. Ayan. Ito pong tawag dyan. Okay? Now, ano naman itong dalawa na ito? Itong dalawa. Merong dalawa dito eh. So, kung yung 15 ay i-connect natin dito sa capacitor, yung dalawa naman, itong dalawa na sa dulo, itong wire na ito na dalawa, magnet wire din, na ipapaikot din natin, ay i-connect ito sa radyo. Yan. At ito pa, itong connection dito na magnet wire at saka dito, itong 15 na ito at saka dalawa, wala silang physical na connection. Magkahiwalay sila. Itong 15, may i-connect ito sa capacitor. Itong dalawa, patungo sa radyo. Okay, so I think well explained na itong ating AM loop antenna enhancer. Okay, so ang gagawin na natin ay maglagay na tayo ng wire. Ang mag-pair dito, ito. Yan, ito ang magkasama. At ito po yung pong magka-pair naman. Itong dalawa na ito ay para po dito sa, ayan, itong dalawa na ito. Kaya ipinagilid natin, nandito siya sa gilid. Dito natin i-connect, ihihinang po natin yung dalawang magnet wire, yung magnet wire na iikot po dito sa dalawang ito. Okay? Dito po natin siya ihihinang. Ngayon, itong 15 turns, yan, yung 15 na ikot ng magnet wire naman na ito, dito i-connect sa gitna. Ayan, dyan, tsaka dito. Yan, mula dyan hanggang dyan. Okay? Kaya kailangan natin ng alligator clip. Itong mga to. Yan. Kasi, yung banana plug na ikakabit dito, gawa tayo ng wire na may i-connect din dito. At ito ngayon yung i-connect natin sa capacitor. Yan. Ito yung mga parang connector niya sa capacitor. The same is true dito. Maglagay tayo ng banana plug. Yung wire niya, ihinang natin dito para ito din ang ko-connect doon sa capacitor. Now, bakit dalawang alligator clip lang? Kasi dito, ang gagamitin natin dito ay yung 3.5 mm na plug. Parang yung sa earphone plug ba yun? Okay? Jack, I should say jack. Yan, 3.5 mm jack. Yan, na size. Yung para sa earphone, basta yung pwede sa line in ng mga radyo. Okay?
So, kaya dalawang alligator clip lang. Okay, itong capacitor pala na ito mga ka-tech moves, yan, 365 PF or picofarad, 365 picofarad na air variable capacitor ay tugang siya, tugang. Yan, tugang in the sense na dalawa kasi, isa, dalawa. Dalawa siya. Pero pwedeng gamitin yung isa lang. Meron kasing single, ito dalawa siya. So, tugang ang tawag dito. Tugang 365 PF air variable capacitor. 365 picofarad. Okay? So, ngayon, if you observe, ay dito, yan. Inilagay ko lang po ito. Ayan. Bali, experiment itong aking ginawa. Pwede namang isa lang ang gamitin, pero subukan natin na gamitin na dalawa. Okay? Pinag-connect ko siya. Parang ganito kasi connection yan o sa kabila. Yan, parang ganito din. Yan, merong ganyan, tsaka doon. Yan. Pinaka-connection. Okay? At experiment lang itong aking ginawa mga ka-tech moves. Tingnan natin ang outcome. Baka mas lalakas kasi dalawa ang gagamitin. Pero pwede namang isa. Pero itong ating ginawa ay dalawa. Gagamitin natin dalawa. Kaya pinag-isa ko po yung connection dyan. Dyan po natin i-connect yung pula mamaya. Then dito sa base. Base. Yan. Ito base. Ito. Yung black. Doon sa magnet wire na ipapaikot sa 15 na mga kanal. Yan, 15 turns magnet wire. Dito po ko-connect, dito yung red. Yan, iipit natin yung alligator diyan, alligator clip. Then yung black niya ay iipit natin dito sa base niya, base. Okay? Hindi dito sa base yung black. Parang ground siya. Okay? Yung red dito. Okay? So, para makita nyo kung bakit merong ganyan. Okay, so mga ka-tech moves, naihinang lang po natin dito. Ayan. Yung isang dulo, connected na po dito. So, mag-umpisa na po tayo na magpaikot ng ating magnet wire. Unahin natin dito sa dulo. Ayan, dito natin ipapasok. Iko-connect ito dito sa unang kanal, then paikot pababa kapag ganon. Okay, hanggang doon, hanggang mabuo po natin yung 15 na ikot. Okay mga ka-tech moves, eto na, nailagay na natin. Okay, dito tayo nagsimula kanina. Okay, tapos siya yung una na pumunta dito sa unang guhit, then ipinaikot natin pababa. Ayan. Okay, counterclockwise napaikot hanggang matapos yung pang 15 na ayan o, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nung natapos yung pang 15, bumaba siya. Okay, ayan o, yung pang 15 bumaba siya, pumunta dun sa red na binding post. Okay, so atin namang ilagay yung natitirang dalawang guhit dito. Ayan, may dalawang guhit pa. Ayan, ito naman ay patungo doon sa may radyo. Iko-connect ito doon sa AM radio. Ito sa capacitor, lahat ito ko-connect, pero ito sa radyo. Lagyan natin naman ng wire mga ka-tech moves. Okay, siya ang may ko-connect naman dito sa dalawang binding post na ito. Ayan. Alright mga ka-tech moves, naikabit na po natin itong dalawang wire na ito. Ayan, itong dalawang huling wire. Okay, ayan, so dalawang wire po ito. Itong dalawang wire po na ito ay ito po yung ko-connect doon sa may radyo. So ang gawin natin mga ka-tech moves, meron pa tayong isang idaragdag dito para sa ganun ay mas may enhance itong ating pong antena. Mas lalakas ng sagap. Dagdagan natin ng capacitor.
Maliit lang siya mga ka-tech moves. Yan. Ewan ko lang kung makikita nyo ito. Dali ah. Focus. Yan, 301. 300 picofarad ito. 300 PF ito. Napakaliit niya pero 300 PF siya. Lagyan natin ng switch para sa ganun kung gusto natin gamitin ito, pwede lang. At kung ayaw naman natin gamitin, okay, ay pwede lang. I-on, i-off lang natin siya. Okay. So, as I observe kasi, the more na maglalagay tayo ng backup capacitor, ay mas lumalalim yung kanyang enhancement. Lumalalim yung kanyang lakas ng pagsagap. Okay? Lalo na kung mababa na yung station, bawa below 540 kHz. Kailangan muna ng backup na capacitor para maabot 'yon. Okay? Kung higher naman, 1000 plus na kilohertz na station, kahit wala nang ganyan, okay lang. Okay? So yan po yung gamit nito. Pag below 540 kHz na ay need na natin ito. Kaya lagyan natin ng switch para pagka mababa na masyado yung station ay gamitin natin ito, i-on natin. I-connect natin dito mga ka-tech moves. So, okay, mga ka-tech moves, ito na po 'yon. Tapos na nating nalagyan ng nilagay na po natin yung pong capacitor na yan, no? Okay, yung 300 picofarad na capacitor, kita nyo ba? Yan, 301 ang code nya ay 301. Okay, at nalagyan natin ng switch. Okay, yan. So, naka-parallel ito. Nandun yung isang connection niya. Para sa ganon ay pagka masyadong mababa yung station, AM station na pupuntahan natin, ay sasakupin niya pagka meron itong capacitor na to, i-on natin. Pero pag nasa taas naman yung i-tuning natin na AM station, ay hindi na natin kailangang i-on ito. Backup lang ito pagka below 540 kHz. Okay, I think wala naman na tayong papakinggan na station doon dito sa Pilipinas. Yan, pagsakali lang naman, wala namang mawawala eh. At least pang papogi, di ba? Itong nilagay natin. So may switch yan, on and off. So yan na po mga ka-tech moves, ready to use na ito. Atin nang gagawin yung banana plug na isasalpak sa mga ito. Yan. Patungo doon sa capacitor at doon naman ay patungo sa line in ng radyo. Okay, sa kabila. So gawa na tayo. Okay mga ka-tech moves, ito na po yung mga connector na ating ginawa. At ito ay gagamitin natin para itong mga to, para may connect itong capacitor na ito. Ayan. At itong radyo na ito dito sa ating aparato. Okay, itong ating ginawang AM stations antenna loop enhancer. Yan. So sa mga radyo natin, meron tayong AM stations. Ito ay antenna enhancer po. Ito. Okay. So using this connector ay ito po yung sa dulo nito. Itong unang connector natin, merong 3.5 jack. Iko-connect po natin ito dito sa line in. Yan, kita nyo ba? Yan, itong line in. Yan, ito po. Line in itong radyo. Yan, ganyan. And then itong dulo niya, merong banana plug na iko-connect natin dun sa panel, dun sa taas. Nitong antenna natin ito.
Then next, ito po yung isang connector. Sa dulo ay banana plug din po. At sa kabilang dulo ay dalawang alligator clips. Dito po natin i-connect. Gagamitin natin to connector na to para may connect dito sa capacitor na ito. Ito po again, itong capacitor na ito ay 365 PF or picofarad air variable capacitor. Okay, ito. At tugang po siya. Ibig sabihin dalawa. Ayan, dalawa kasi kaya tugang. Ayan, pwede rin naman gamitin yung, meron din kasing single, okay lang na gamitin. Pero itong nakuha ko kasi ay dalawa siya. Kumbaga kambal. Ayan. So, ang magiging connection nito, itong negative or black ay connect natin sa body niya. Ayan, sa base. Ganyan. Anywhere, kahit saan dyan. Pwede rin naman dito. Pero sa akin, dito sa baba. Kasi pag dito sa taas, tatamaan kasi siya, mga ka-tech moves. Pag itinaas, o tatama. Yan. Kaya mas better dito po sa baba i-connect. Yan, yung base. Then itong red, positive, dito po natin i-connect yung ginawa nating connection dito. Ganyan. Okay? So, ganyan pong magiging connection nitong ating capacitor. Then sa dulo, banana plugs, kabit natin dun sa panel. Okay? Sa connector dito po sa antena. So, ganun po mga ka-tech moves, yung magiging connection ng mga yan. So, meron po ako ditong radyo mga ka-tech moves. Ito ay AM, FM radyo, digital. Yan. Gumagana po ito. So, ito po yung tumutunog. Volume. So, ito po yung tumutunog. Now, itong radyo na ito ay para makita nyo na gumagana siya. Puntahan natin yung AM station na sikat sa Pilipinas. Yung AM station na paborito natin, which is Bombo Radio. Yan, nakukuha. Yan. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Bombo Radio Philippines. Ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagpayo. Tikman na ang bagong Nescafe Original. Volume down. Volume up. With fabric conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Okay. So, pinakita ko lang po ito na istasyon para makita nyo na itong radyo natin ay gumagana. So, gumagana po yan. Wala pong problema dyan sa radyo na yan. So, magde-demo na po tayo. Ayan. Tignan natin kung nagwo-work ba itong antena natin na ito na ginawa. Itong antenna enhancer natin. So, dito mga ka-tech moves ay meron kasi akong istasyon na alam na medyo may kalayuan po sa amin. Ang AM station ng Benguet, okay, ng Baguio. Ang kanyang frequency ay 540 kilohertz. Yan, malayo po sa amin, more or less siguro nasa 300 kilometers away, more or less. Yan. So malayo sa amin. AM station po ito ng Benguet, 540 kilohertz. Tingnan natin na. So again, ito po ay istasyon ng Bombo Radio dito sa amin. Nakukuha yan 801 kilohertz. Walang problema dyan. Ngayon, punta natin yung 540 kilohertz. Dadaanan mo yung sports complex dyan. Ayan, 540 kilohertz. Pagka doon, Oops. Ayan, wala siya. Hindi nakukuha. Focus.
Ayan, volume. So wala po O, kahit paikot-ikutin natin, kahit i-antena pa natin, ayan, which is wala namang kinalaman tong antena. Wala talaga kahit paikot-ikutin. Okay? Wala talaga, nakasagad na yung volume So walang kinalaman itong antena. Ayan, itong antena ng radyo. Ayan, pinakita ko lang para makita natin na hindi talaga nakukuha nitong radyo na ito yung 540 kHz na istasyon ng Benguet AM station. Wala talaga 540 kHz. So wala. Okay, so ilapag muna natin dyan. Ngayon, ang una nating i-demo mga ka-tech moves ay ito. Ayan, i-off muna natin ito. Off. Ayan, bye-bye sabi niya. So ang una nating i-demo mga ka-tech moves ay, kung nakita nyo itong capacitor natin, backup capacitor, which is 300 PF po yan or picofarad. Then capacitor yan backup capacitor po natin yan. Ginawan natin siya ng on tsaka off dito para mai-activate or i-disable yan. On, off. Yan, on, off. Off po pag nandun, on pag dito. Okay? So ang una nating demo ay ipakita ko sa inyo na nagwo-work itong capacitor, backup capacitor na ito. Ayan. Yung istasyon na 540 kHz ay mababang frequency po yon ng AM stations. Kasi pagka masyado nang mababa yung AM stations na pupuntahan natin, kailangan natin ng mga backup capacitor para ma-reach out. Okay? So, although yung 540 kHz, actually hindi na natin kailangan itong backup capacitor na ito. Kayang-kaya niya nang abutin using itong capacitor na ito. Kayang-kaya niya yung 540 kHz. Okay? Pero ngayon ay i-demo ko po sa inyo na ito ay working siya talaga. Yan, itong backup capacitor. Okay, so naka-on po yan. Off, on. Yan. So, ngayon, ikakabit natin itong mga connection muna. Yan, itong connection. So, papunta po ito sa radyo. Yan, sa likod natin nilagay. Ikabit po natin dito sa taas. Yan, kabit ko lang po yung kanyang banana plug. Okay. So, connected na po siya dito. Banana plug. Yan. Dito po sa nakaseparate na dalawang turn or ikot. Ito kasi 15 na ikot yan patungo sa capacitor yan. Kukonect sa capacitor. Ito naman sa radyo, dalawang turn. Yan. So, sa dulo nito ay ikabit natin doon sa line in ng radyo. Yan, dito po, line in. Focus, yan, line in. Okay? So, connected na po yan. Lapag lang natin dyan. Okay? So, wala pong ibang connection dito mga ka-tech moves. Yan. Walang ibang connection po yan. Solong solo po itong ating aparato mga ka-tech moves. Okay? Yan, para makita nyo, buhatin ko siya. Wala din connection sa table. Okay? Lapag natin. At walang cut ito. Walang cut tong video natin. Okay? So, ang next na i-connect natin ay ito pong connector patungo sa capacitor naman. Kabit ko lang dito po sa taas. Okay.
Yan sa kabila. Yan. So, connected na po. Nandun po yung isa. Kita nyo. Yan. Nandun yung red. Of course, nandito yung black. Yan. Yan. Okay? So, inipit ko lang po dito. Pero, yan po yung connection niya. Yan. Lagyan lang natin dito sa para naman malinaw na tignan. Then, ito sa capacitor. Yan. Focus natin. Ito sa base. Then ito dito sa yan, positive dito po i-connect. Yan, kita nyo? Ganyan po yung connection niya. So ilapag po natin. Yan. Okay? Moment of truth. Okay. So again, 540 kilohertz. Walang makuha. Naka full volume po 'yan. Wala 'yan, walang nakukuha talaga. So ilapag lang natin 'yan. Ilapag natin. Walang ibang connection nito, mga ka-tech moves. Again, walang ibang connection. Oh. Wala talaga. Okay? Ayan. So again, yung una nating de-demo ay ipakita ko po sa inyo na working ito. Itong ating backup capacitor. Naka-on po siya. Ayan o, on. Ito off. Off yan. On yan. Off. On. O, naka-on po siya. Naka-on siya. Again, off. On. On po yan. So naka-on yan. Okay? So moment of truth po tayo, mga ka-tech moves. Again, 540 kilohertz. Walang makuha. Okay? Naka-on po yan ha. Ilapag lang natin ito at ating kunin itong ating tuner. So moment of truth. Paikutin natin. Okay. Trabaho, tibalay, diin da nanang, diin da asawa, adu ati trabaho. And then, may natawin lang gusto para ito di alpo capsule. Napinsana 540 kilohertz. na makidyojo, pwede ka parade, kada 540 kilohertz po yan. Okay? Ito po yung tumutunog. Ito po yung tumutunog. 540 kilohertz. Okay? Dito sa bahay, basta para sa ubo, lagi akong handa. 540 kilohertz. Ngayon, tingnan nyo ha. Naka-on po ito. Naka-on. Ito. I-off ko po siya. Oh. You see? Nawala. Yan, para makita nyo. Walang daya yan. I-on ko po siya. On, ito. Okay? So nakita nyo na gumagana po talaga itong ating backup capacitor. Ito. Again, i-off natin. Nawala na naman. Nawala yung ating 540 kilohertz. Okay? Wala siya. Pero pagka i-on natin, i-on natin. Wala pong halong magic yan. Talagang see?
Kapartner mo. 540 kilohertz. Ayan. Ako kami na nga ito eh. Okay. Pa nagtuloy kay Lian. So, Basa lagi yung text messages yun. nakita nyo na working itong ating pong capacitor. Backup capacitor. Okay? Oh, patayin muna natin. Patayin muna natin. I-off ko muna. Yan. Okay, para marinig niyo yung sabihin ko. So, muli, nakita nyo na itong ating focus. Itong ating pong backup capacitor ay gumagana po talaga siya. Yan. So, muli, mamaya ay isusunod naman po natin na i-demo na hindi natin kailangang i-activate ito. Hindi natin kailangang i-activate ito. I-off po natin yan. At i-reach out natin yung 540 kilohertz. Kasi sabi ko, kahit nawala ito, kaya pa rin abutin itong capacitor na ito. Okay? Yan. Kayang-kaya niyang abutin yung 540 kilohertz. Ipinakita ko lang po sa inyo kung paano gumana or kung gumagana talaga ito. So, it's working, mga ka-tech moves. So, ngayon, try naman natin na i-off ito. Yan. Yan ang on niya. Off. On. Off. On. Off. O, off. Naka-off po yan, ha. Yan. On. Off. On. Off. Yan, naka-off po yan. Off. So, i-on natin ulit yung radyo. Okay? 540 kilohertz. Palakasin natin yung volume. Walang nakukuha. 540 kilohertz. Okay? Naka full volume na po yan, pero walang makuha. Again, itong ating backup capacitor, naka-off po yan. Yan kasi ang on niya eh. Yan ang on niya. Ito ang off niya. Yan. Ito ang on. Off. On. Off. Okay, naka-off po yan. Hindi natin gagalawin yan. So, dito po tayo. 540 kilohertz ay wala po siyang ma-pick up. Yan. So ito po naka-disable, okay? Disabled po 'yan. Pero gamit itong ating tuner, itong capacitor na ito, tingnan natin. Moment of truth. Paikutin natin. 9180 niya ko na. Okay? At paisut ako na pas tibinay ko mangyarami tisilaw Okay. kay sa Tino Piman ko na. 540 kilohertz. Maka Domingo Santo da silaw da Ijay Tino agya. Ijayak nga taga Ijayak pata ada gitoy bugyas ko na naman. And Bugyas is part po ng Benguet. Bugyas. Kaano nga ta magsubli kuryente mi ditoy Siguam, Kasibo, Nueva Vizcaya. Tawagan nyo no sino man iti Again, naka-off po ito, naka-off. Naka-off. Disabled po ito. Itong capacitor natin. Ayan, naka-off po siya. Okay? Ayan, nadatin forward na dito nga text TNPC nga nalpas tayo maten nga nagibinsa-binsa. Wala pong ibang connection yan. During, after, or during, or before, during and after the calamities. Okay? Walang ibang connection yan, mga ka-tech moves. Tayo kumanga umili, saan tayo kumanga gaganat maggaganat. Kuna naman, tamo tayo kakalkalpas tinapig sa bagyo, amin tayo ket-ket silaw. Ngam orayan tayo kumata. 540 kilohertz. Kita mabanog nga mabanog kuna na agiin nanos tayo kuna na agiin sus. Tapno ayos ken gawis nga kunan datin tay panagbiag. Tignan nyo. Awen
text pa dito eh. Katno Okay. kakamutang kanungan, subli itisilaw da. Usok Buhat iti na buhat, kuryente. wala pong ibang Tawag connection iti sa pag-print table. na. Siyempre, handa nga makaprint iti modules. Ala, sige, kung sige nun natin Oh, binuhat ko siya para makita nyo na walang magic. Okay? Panawagan man ti Deep End So, Division okay na po yung Brigade, demo natin. Okay, so mga ka-tech moves, nakita nyo na po yung ating pong paggawa ng ating AM loop antenna enhancer. At nakita nyo din yung mga connection, mga sukat, at pati yung demo po natin ay kumpleto po yan. At again, salamat po sa inyo pong panonood. At sana ay may natutunan po kayo. At kung gustuhan nyo ang video na ito, ay paki-share naman po, paki-like at pa-subscribe na rin po sa channel natin para umangat naman po yung ating channel. At i-like po ninyo, i-share po ninyo para mapanood din po ng iba, para matuto din po yung iba at mag-enjoy din po tayong lahat yan. Okay? So, okay na po ito. Ayan, tested. Walang magic na halo, mga ka-tech moves. Gumagana po talaga siya, mga ka-tech moves. So, salamat po. So, magandang buhay sa inyong lahat. At God bless us all. 73 po.